Ang lampara sa kerosene ay kumukurap-kurap na parang hinintay nitong mamatay ang liwanag. Nakaupo ako sa sahig na kawayan, ang haplos ng malamig na hangin ay dumadampi sa balat ko kahit na tag-init. Sa harap ko, nasa dahon ng saging ang suman ni Nanay Lita, mainit-init pa mula sa pagkakaluto niya kaninang hapon. Ang amoy ng malagkit na kanin at niyog ay bumabalot sa paligid, pamilyar, nakakaaliw. Ang tanging bagay na nagbibigay ng init sa gabi ng baryo namin sa Quezon. Pero ngayon, may kakaiba. Parang may bigat sa hangin, isang haplos na hindi ko maipaliwanag, na para bang may humihinga sa likod ko. Ang lamig ng hangin, kahit tag-init, bulong ko sa sarili ko, halos hindi ko marinig ang sariling boses. Kinuha ko ang suman, hinila ang dahon ng saging para buksan ito. Pero bago ko pa maikagat, nahulog ito mula sa kamay ko. Tumama sa sahig ang suman, at doon, sa malabong ilaw ng lampara, nakita ko isang bakas ng kamay, maliit, masyadong maliit para sa akin o kay nanay. Isang kamay ng bata, malinaw na nakadiin sa malagkit na kanin. Para bang may humawak dito, hinulma ito, habang hinintay akong buksan. Ang puso ko'y tumibok ng mabilis, parang tambol na hinintay ng palo. Sino kaya to? Bulong ko. Pero ang boses ko'y nanginginig, halos mabasag. Tiningnan ko ang paligid ng nipahot namin. Ang mga dingding na kawayan ay lumangit-ngit, parang sumasabay sa bawat paghinga ko. Ang altar ng Santo Niño sa sulok na may kandilang hindi pa nasisindihan ay tahimik na nakatingin sa akin. Walang ibang tao rito. Si Nanay Lita ay nasa kabilang baryo, tinutulungan ng isang may sakit sa kanyang ritual bilang albularyo. Mag-isa ako, pinilit kong kalmahin ang sarili. Baka pagod lang ako, baka guni-guni. Pero ang bakas ng kamay sa suman ay hindi nawawala. Nandoon pa rin, malinaw, perpekto, na parang sinadya itong iwan para makita ko. Kinuha ko ang lampara at inilapit sa mesa. Ang liwanag ay gumapang sa suman at doon ko napansin, ang bakas ay hindi lang basta bakas. May lalim ito, parang hinulma ng daliri ng bata, at sa paligid ng bakas, may bahid ng itim, parang abo o dumi na hindi ko maipaliwanag. Maria, huminga ka, sabi ko sa sarili ko. Pero ang dibdib ko'y sumisikip. Naalala ko ang mga kwento ni nanay. Ako si Maria, 23 taong gulang, at mula nang mamatay si tatay, si Nanay Lita ang kasama ko rito sa bahay. Siya ang albularyo ng baryo, ang hinintay ng mga may sakit para sa mga halamang gamot, panalangin, at anting-anting. Tinuturuan niya ako ng kanyang mga paraan, kung paano gumawa ng gayuma, kung paano magdasal sa mga espiritu ng gubat, kung paano basahin ang mga palatandaan. Pero hindi ako naniniwala sa mga kwento niya tungkol sa aswang, sa mga engkanto, o sa mga espiritong naninirahan sa balete. Mga kwento lang yan para sa mga bata, sabi ko noon. Pero ngayon, habang nakatitig ako sa bakas ng kamay, parang may bumubulong sa akin na mali ang pag-aakala ko. Ang balete sa labas ng bahay namin. Naalala ko ang babala ni nanay. "Huwag kang lalapit doon paggabi, Maria," sabi niya habang hinahawakan ang kanyang anting-anting na pulang sinulid. May mga bagay doon na hindi natin dapat guluhin. Pero binaliwala ko. Sa isip ko, kwento lang ng matatanda para takutin ang mga bata. Pero ngayon, ang katahimikan ng baryo ay nakakabingi. Walang kuliglig, walang tahol ng aso. Puro kaluskos ng dahon mula sa labas, na para bang may gumagalaw sa dilim. Tumayo ako, nanginginig ang tuhod. Kinuha ko ang isa pang lampara at sinindihan. Ito, ang liwanag ay humaplos sa mga dingding ng nipa, pero hindi ito sapat para mawala ang lamig sa aking likod. Lumapit ako sa bintana, hinintay na makita ang anumang gumagalaw. "Kung may tao rito, magpakita ka," sigaw ko. Pero ang boses ko'y nabasag sa katahimikan. Walang sumagot. Pero sa labas, ang mga sanga ng balete ay gumalaw kahit walang hangin. Ang mga dahon ay parang bumubulong na para bang may tinig na hindi ko marinig ng malinaw. Lumapit ako sa mesa. Ang suman ay nandoon pa rin. Ang bakas ng kamay ay parang nakatitig sa akin.
Hinawakan ko ang aking pulso kung saan suot ko ang pulang sinulid na ibinigay ni nanay. Para sa proteksyon, sabi niya noon. Pero ngayon parang walang silbi ito. Ang lamig ay dumadaloy sa aking katawan at ang pakiramdam na may nanonood ay hindi nawawala. Maria, kalmahan mo, bulong ko, pero ang puso ko'y patuloy sa pagtibok. Ano ang gagawin ko? Mag-isa ako at si nanay ay malayo. Ang bakas ng kamay ay hindi normal. Hindi ito prank. May mali rito. May kakaiba. At sa kauna-unahang pagkakataon, natakot ako na baka totoo ang mga kwento ni nanay. Lumapit ako sa altar ng Santo Niño. Hinawakan ang maliit na rebulto. Kung may naririnig ka, tulungan mo ako. Bulong ko. Pero walang sagot. Ang katahimikan ay bumalot muli. At sa labas, ang kaluskos ng dahon ay lumakas. Para hindi ka matawag pabalik, sabi ni nanay noon, habang inilalagay ang pulang sinulid sa pulso ko. Para hindi ka matawag pabalik, sabi ni nanay noon. Pero sa bintana, gumalaw ang tabing. Wala namang hangin. Ang manipis na tela ay dahan-dahang umuga na parang hinintay ng daliri ng isang hindi nakikitang kamay. Ang puso ko'y tumibok ng mas mabilis at ang lamig sa aking likod ay parang yelong dumadaloy sa aking gulugod. Bumalik ako sa loob ng bahay. Ang mga paa ko'y mabigat, parang hinintay ng lupa. Pero bago ko pa maisara ang pinto, narinig ko ito, isang mahinang tawa, malambot at mataas, na parang galing sa isang bata. Umalinaw-ngaw ito mula sa direksyon ng balete at nanghina ang mga tuhod ko. Sino yan? Sigaw ko, mahigpit ang hawak sa lampara ng kerosene. Ang liwanag nito ay kumukurap na parang ayaw nitong magtagal sa dilim ng gabi. Tumigil ang tawa, pero napalitan ito ng isang mahinang pag-awit, parang oyayi na dala ng hangin. Malambot, mapang-akit, pero may kakaibang lamig dito na nagpanginig sa akin. Gusto kong tumakbo pabalik sa loob, i-lock. Mayan ang pinto na magtago sa ilalim ng kumot tulad noong bata pa ako. Pero ang mga paa ko, na para bang may sariling isip, ay gumalaw patungo sa labas, patungo sa puno ng balete. Ang baryo ay natutulog. Ang mga bahay na kawayan ay madilim. Ang mga bintana ay nakasara. At ang tanging ilaw ay mula sa aking lampara at sa manipis na sinag ng buwan. Nadaanan ko ang tindahan ni Mang Tino, ang maliit na sari-sari store na puno ng mga lumang lata ng sardinas at bote ng soft drinks. Naalala ko ang mga gabi na nakaupo kami doon, nakikinig sa mga kwento niya. Maria, huwag kang maniwala sa mga kwento ng aswang, pero huwag mo rin baliwalain, sabi niya minsan habang nagtitimpla ng kape. May mga bagay sa gubat na hindi natin nakikita, pero nandyan sila. Tumawa lang ako noon. Isinumbat sa kanya na masyado siyang nanonood ng horror sa radyo. Pero ngayon, habang naglalakad ako sa maalikabok na daan, nangilabot ang balat ko. Ang puno ng balete ay lumalaki sa aking paningin. Ang mga ugat nitong nakalabas sa lupa ay parang mga brasong hinintay akong yakapin. Ang mga sanga nito'y parang mga daliring umaabot sa langit at sa ilalim ng buwan, ang mga anino nito'y sumasayaw sa lupa. Kung nandyan ka, magsalita ka, sigaw ko ulit. Pero ang boses ko'y basag, na parang baso na nahulog sa sahig. Katahimikan ang sagot. Pero pagkatapos, isang kaluskos. Maliit, mabilis, na parang may tumakbo sa likod ng puno. Napahinto ako. Sa gilid ng balete, nakita ko ito. Isang maliit na figura, mga 6 na taong gulang, nakasuot ng gusot na kamisa na parang hinintay ng panahon. Ang buhok nito'y magulo at ang balat ay maputla. Halos kasing puti ng buwan. Hoy bata, bakit ka nandito? Tawag ko, pero ang boses ko'y nanginginig. Walang sagot. Pero ang oyayi, ang mahinang pag-awit na, yun ay lumakas. Nararamdaman ko ito sa dibdib ko na parang may humihila sa aking puso. Lumapit ako. Ang lampara ay nagbibigay ng mga aninong sumasayaw sa paligid na parang mga espiritong hinintay akong sumali sa kanila. Hinawakan ko ang anting-anting sa aking leeg
isang maliit na krus na ibinigay ni nanay. Pangontra sa masama, sabi niya noon, habang inilalagay ito sa akin. Huwag mong tatanggalin, Maria. Ngayon parang bumigat ito, na para bang hinintay nitong protektahan ako. Pero ang lamig sa aking likod ay hindi nawawala. Ang puso ko'y mabilis ang tibok, at ang bawat hakbang ko patungo sa balete ay parang laban sa sarili ko. Sumilip ang bata, mula sa likod ng puno. Ang mga mata nito'y kumikinang, na parang mata ng pusa sa dilim. Tulungan mo ako, ate, bulong nito. Natakot ako. Ang boses ay masyadong malinaw, masyadong malapit, na parang galing ito sa loob ng ulo ko, hindi mula sa labas. Umatras ako, pero nadapa ako sa isang ugat ng balete. Ang lampara ay kumutitap, halos mamatay, at nang tumingin ako ulit, nawala ang bata. Pero ang oyay ay hindi tumigil. Sumunod ito sa akin na parang aninong nakadikit sa aking likod. Tumakbo ako pabalik sa bahay, ang mga paa ko'y tumatama sa maalikabok na lupa. Inilak ko ang pinto, hinintay na makalayo sa anumang nasa labas. Umupo ako sa tabi ng mesa, kung saan nandun pa rin ang suman, ang bakas ng kamay ay parang nakatitig sa akin. Ano ba to, Diyos ko? Bulong ko habang tumutulo ang luha sa aking mga mata. Ang uyayi ay lumakas. Ngayon ay nasa labas ng bintana, na parang hinintay akong buksan ito. Hinawi ko ng kaunti ang tabing. Ang bintana ay biglang umuga, na parang may humampas dito mula sa labas. Isang maliit na kamay ang dumikit sa salamin, ang mga daliri payat at maputla, na parang hinintay ng buwan ang liwanag. Napasigaw ako, at ang lampara ay nahulog mula sa kamay ko. Tumapon ang langis sa sahig na kawayan, at ang apoy ay namatay, na iniwan akong nalulunod sa dilim. Huwag kang lalapit, sigaw ko, habang nagkakapa ako sa lamesa para sa posporo. Nanginginig ang mga daliri ko, halos hindi ko maipasok ang posporo sa kahon. Sa wakas, sumiklab ang apoy, at sinindihan ko ang isa pang lampara. Ang malabong liwanag ay gumapang sa mga dingding ng nipa, pero ang bintana, walang laman. Wala na ang kamay. Parang hindi ito nandito kailanman. Pero ang hangin sa loob ng bahay ay bumigat, na parang humihinga ako sa basang tela na nakabalot. Sa mukha ko, hinawakan ko ang anting-anting sa aking leeg, ang maliit na krus na ibinigay ni nanay. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Bulong ko, sinusubukang alalahanin ang mga panalangin na itinuro niya sa akin. Pero ang mga salita ay parang walang laman, na parang hindi nito kayang abutin ang dilim na bumabalot sa akin. Naglakad-lakad ako sa loob ng nipahut, ang mga paa ko'y dumadampi sa malamig na sahig. Sinusuri ko ang bawat sulok, ang altar ng Santo Niño, ang mga lumang lata ng gatas sa istante, ang kurtinang gawa sa lumang sako, pero wala akong makita. Wala kahit anong palatandaan ng kamay na yon. Lumapit ako sa mesa kung saan nandoon pa rin ang suman. Ang bakas ng kamay ay naroon pa. Pero ngayon, parang naipahid ito, na parang may nagtangkang burahin ng ebidensya. Ang mga gilid ng bakas ay hindi na gaanong malinaw, pero ang hugis ng maliliit na daliri ay nakatatak pa rin sa isip ko. Bakit ako? Bulong ko, nanginginig ang boses ko. Naalala ko si Kuya Jun, ang pinsan ko na laging nang aasar. Maria, puro imagination yan, sabi niya minsan, habang kumakain kami ng pansit sa harap ng tindahan ni Mang Tino. Masyado kang nanonood ng horror sa radyo. Tumawa kami noon, pero ngayon, wala siya rito. Wala kahit sino. Ang baryo ay parang sementeryo, walang ilaw, walang tunog, maliban sa mahinang kaluskos ng mga dahon sa labas. Sumilip ako sa bintana, hinintay na makita ang puno ng balete. Tahimik ito, ang mga sangay hindi gumagalaw. Pero ang oyayi, ang mahinang pag-awit na iyon, ay naroon pa rin. Ngayon ay may kasamang mahinang hikbi. Parang isang bata ang umiiyak, malungkot, nawawala. Ate, tulungan mo ako. Narinig ko ulit ang boses, mahina pero desperado, na parang hinintay akong sumagot. Natigilan ako, ang puso ko'y halos tumigil. Ang boses ay nasa labas, malapit sa kamalig kung saan namin iniimbak ang bigas.
Alam ko na hindi ko dapat sundin, na sinabi ni nanay na huwag lumabas sa gabi, lalo na kapag may kakaiba. Pero ang hikbi ay parang humihila sa akin, na parang may sinasabi itong kailangan ko malaman. Laban sa aking katinuan, binuksan ko ang pinto. Ang lampara ay mahigpit kong hinawakan. Ang malamig na hangin ay humaplos sa aking balat, at ang buwan ay nagbigay ng manipis na liwanag sa paligid. Sino ka? Ano kailangan mo? Tawag ko, pero ang boses ko'y halos hindi marinig sa katahimikan. Tumigil ang hikbi. Isang anino ang gumalaw malapit sa kamalig, maliit at mabilis, na parang hinintay ng dilim. Ang puso ko'y tumibok ng mabilis, pero humakbang ako, ang liwanag ng lampara ay sumasayaw sa lupa. Kung bata ka, bakit ka nandito ng gabi? Tanong ko, halos bulong na ang boses ko. Ang anino ay gumalaw ulit, at doon ko nakita, ang bata, maputla, ang mga matay masyadong malaki para sa mukha nito, nakatitig sa akin. Ang buhok nito'y magulo, at ang gusot na kamisa ay parang hinintay ng maraming taon. Gutom ako, ate, sabi nito, at ang boses ay umaling-awngaw sa aking ulo na parang hindi ito galing sa labas kundi mula sa loob ng aking isip. Umatras ako, nanginginig ang lampara sa kamay ko. Hindi gumalaw ang bata, nakatitig lang, at ang mga labi nito'y ngumiti. Ngiti na hindi ngiti, na parang may hinintay itong mangyari. Lumamig ang hangin, at ang oyeyi ay lumakas. Hinintay ang aking mga iniisip. Parang may hinintay itong sagot mula sa akin, pero ang tanging nararamdaman ko ay takot. Ang anting-anting sa aking leeg ay parang nag-iinit, pero hindi sapat para mawala ang lamig sa aking katawan. Ate, tulungan mo ako, ulit nito, at ang boses ay parang hinintay akong sumunod. Ate, tulungan mo ako, ulit nito. Tumakbo ako, pabalik sa loob, isinara ang pinto ng malakas, na para bang ang tunog nito'y magpapalayas sa anumang hinintay sa labas. Ang mga mata ng bata, mga matang masyadong malaki, masyadong kumikinang, ay parang sumunod sa akin kahit sa dilim. Nilock ko ang pinto, ang mga kamay ko'y nanginginig, at ang dibdib ko'y habol-habol ang hininga. Hindi totoo to. Bulong ko, sinusubukang kumbinsihin ang sarili ko. Pero ang katahimikan sa loob ng nipahut ay parang hinintay akong sumuko. Ang apoy ng lampara sa mesa ay sumasayaw, nagbibigay ng mga aninong parang mga kamay na umaabot mula sa mga dingding, nakawayan. Parang may buhay ang mga ito, gumagalaw ng dahan-dahan, hinintay akong hawakan. Umupo ako sa tabi ng mesa, nakatitig sa suman. Wala na ang bakas ng kamay, pero ang kanin ay parang mali. Kulay abo, na parang nabubulok kahit bagong luto ito kanina. Hinawakan ko ang dahon ng saging, at ang amoy ng malagkit na kanin ay naghalo sa isang baho na hindi ko maipaliwanag, parang lupa, parang dugo, parang panis. Ano ba itong nangyayari? Bulong ko, niyayakap ang sarili ko para mapakalmahan ang panginginig. Ang pulang sinulid sa pulso ko, ang anting-anting ni nanay, ay parang nagiinit, pero hindi sapat para mawala ang lamig na dumadaloy sa aking katawan. Tumigil ang pag-awit sa labas, at ang katahimikan ay mas malala. Parang may hinintay itong mangyari, parang ang buong baryo ay huminto sa paghinga. Tapos, narinig ko ito, isang mahinang katok sa pinto. Ate, gutom ako, sabi ng boses ng bata. Malinaw kahit sa kabila ng manipis na dingding na kawayan. Nanlamig ang dugo ko, at ang bawat buhok sa aking balat ay tumayo. Hindi ako sumagot, hinigpitan ko lang ang hawak sa anting-anting sa aking leeg. Ang maliit na krus ay parang nagbibigay ng kaunting init, pero hindi sapat para mawala ang takot. Huwag kang magpapaniwala, Maria, sabi ko sa sarili ko. Naaalala ang mga kwento ni nanay tungkol sa mga aswang. Sabi niya, ginagaya nila ang boses ng mga bata, ng mga mahal sa buhay para maengganyo kang lumabas. Pero ito, ang boses na ito, ay masyadong totoo, masyadong malungkot, na parang may hinintay itong kaluwagan mula sa akin. Sumilip ako sa siwang sa dingding, ang mga mata ko'y hinintay na makita ang anumang nasa labas. Nandoon ang bata, nakatayo, sa tabi ng kamalig, may hawak na dahon ng saging, punit at marumi, na parang hinintay ng maraming taon sa lupa. Ang liwanag ng buwan ay tumama sa kanya,
at ang balat niya ay masyadong maputla, halos transparent. "Kainin mo to, ate," sabi nito itinaas ang dahon. Ang aking sikmura ay nagulo nang makita ko. Ang dahon ay tumutulo. May itim na likido na tumutulo sa lupa na parang dugo o tinta. Nasuka ako, umatras palayo sa siwang. "Hindi ako lalabas," sigaw ko, nanginginig ang boses ko. Pero ang katok ay lumakas, mas mabilis, parang tambol na hinintay ang ritmo ng aking takot. Sinindihan ko ang mga kandila sa paligid ng silid, ang mga lumang kandila na ginagamit ni nanay para sa kanyang mga ritual. Inilagay ko ang mga ito sa altar ng Santo Niño, sa mesa, sa sahig, habang binubulong ang mga panalangin na itinuro niya. "Lindol, lindol, hindi tao," paulit-ulit ko. Isang dasal na sinasabi ni nanay para palayasin ang mga espiritu. Pero ang katok ay hindi tumigil. Ang boses ng bata ay naging matalim, parang kuko na hinintay ang aking balat. "Ate, bakit ayaw mo ako tulungan?" Sutsot nito, at ang bawat salita ay parang hinintay akong hatulan. Lumuhod ako sa harap ng altar, tumulo ang luha sa aking mga mata. Ang hangin ay bumigat, parang may nakadagan sa dibdib ko. Hinintay akong sumuko. Naisip ko si nanay, ang kanyang mga babala tungkol sa balete, tungkol sa mga espiritong konektado sa aming lahi. Sabi niya minsan, ang aming pamilya ay may dugo na hinintay ng mga espiritu, isang sumpa mula sa mga ninuno na hindi niya ipinaliwanag. Konektado ba ito sa kanya? Sa akin? Ang anting-anting ay parang nagiinit sa aking balat, pero ang lamig sa paligid ay mas malakas. Tumigil ang katok at sa isang iglap, parang nagbago ang mundo. Pero bago ako makahinga ng maluwag, narinig ko ito, isang gasgas, parang kuko na hinintay ang kahoy ng aming dingding. Mabilis, paulit-ulit at malapit, masyadong malapit. Ang tunog ay parang hinintay akong buksan ang pinto. Ang gasgas sa pinto ay lumakas, parang kuko na humihila sa manipis na kahoy ng aming nipahot, at biglang naramdaman ko ang anting-anting na nag-init sa aking balat na parang hinintay nitong magsalita. Napasinghap ako, hinila ang kwintas mula sa aking leeg. Ang maliit na krus na gawa sa pilak at hinintay ng mga dasal ni nanay ay bahagyang nagliliwanag sa dilim, mainit sa aking mga daliri. "Ano to, Diyos ko?" Bulong ko, ibinaba ito sa mesa na parang maaaring sumunog ang kahoy. Ang gasgas ay biglang tumigil, pero ang katahimikan na sumunod ay mas malala. Parang hinintay akong lunurin ng sarili kong takot. Kinuha ko ang lampara ng kerosene, nanginginig ang mga kamay ko habang hinintay kong magliwanag ang apoy. Lumapit ako sa pinto. Ang liwanag ng lampara ay gumapang sa mga dingding na kawayan. Sinuri ko ang labas sa pamamagitan ng maliit na siwang sa pinto. Walang bata, walang anino, kahit ang puno ng balete ay tahimik sa ilalim ng buwan, pero ang hangin ay parang buhay, umuugong ng isang bagay na hindi ko makita, na parang may humihinga sa likod ko. Ang bawat paghinga ko ay mabigat, na parang may nakadagan sa dibdib ko. Naalala ko ang mga aral ni nanay, ang kanyang mga salita na dating tinutuya ko. Ang anting-anting Maria, hindi lang proteksyon, susi rin yan sa lahi natin. Sabi niya, minsan, habang inilalagay ang krus sa aking leeg, ang dugo natin ay konektado sa mga lumang albularyo, sa mga espiritong nagbabantay at sumusumpa. Hindi ako naniniwala noon. Sa akin, ang mga kwento niya ay para lang sa mga bata, para takutin kami bago matulog. Pero ngayon, habang nakatitig ako sa krus sa mesa, ang init nito ay parang sumisigaw ng katotohanan. Kinuha ko ulit ang krus, mainit pa rin, at hinawakan ito ng mahigpit, na parang doon nakasalalay ang buhay ko. "Kung totoo ka, tulungan mo ako," bulong ko. Ang boses ko'y nanginginig sa takot at pag-asa. Sa labas, gumalaw ang mga dahon ng balete, isang kaluskos na parang bulong ng gubat. Tapos, narinig ko ulit ang boses ng bata. Mas malambot ngayon, halos mapangakit. "Ate, bakit mo ako iniwan?" sabi nito. At ang bawat salita ay parang hinintay akong hatulan. Ang mga tuhod ko'y nanghina at napadulas ako sa sahig.
Hinawakan ng krus na parang ito ang tanging bagay na nagpapakapit sa akin sa katinuan. Hindi kita kilala, sigaw ko. Tumulo ang luha sa aking mga mata. Pero ang boses na iyon ay parang pamilyar, na parang may hinintay itong alaala mula sa akin na hindi ko maabot. Lumamig ang silid, kahit na tag-init. Ang mga kandila sa paligid na sinindihan ko kanina ay kumutitap, na parang hinintay ng isang ihip ng hangin na hindi ko nararamdaman. Tapos, naamoy ko ito. Isang mabahong amoy, parang nabubulok na prutas o karne na iniwan sa araw. Tumitig ako sa suman sa mesa. Ang malagkit na kanin, na dating puti at mainit, ay itim na ngayon, na parang sinunog o hinintay ng amag. At doon, gumagapang ang mga langgam, 12-12 ng maliliit na itim na nilalang na parang may hinintay silang kainin. Napasigaw ako, itinulak ang suman sa sahig. Ang mga langgam ay nagkagulo, pero sa halip na magkahiwa-hiwalay, bumuo sila ng hugis, isang maliit na bakas ng kamay, malinaw na malinaw sa sahig na kawayan. Sumikip ang dibdib ko, at halos hindi ako makahinga. Sino ka ba talaga? Sigaw ko, basag ang boses ko sa takot. Ang boses ng bata ay sumagot, mas malapit ngayon, na parang nakatayo ito sa tabi ko. Ate, ako yung hinintay mo, sabi nito. At ang bawat salita ay parang yelong dumadaloy sa aking dugo. Natisod ako patungo sa altar ng Santo Niño, kinuha ang lumang aklat ng panalangin ni nanay. Ang mga pahina ay mabigat, na parang hinintay ng mga sikreto ng mga nakaraang albularyo. Binuklat ko ito, nanginginig ang mga kamay, hinintay ang anumang ritual o dasal na magpapalayas sa anumang naroon. Pero ang mga salita ay parang nagbabago. Naglalaho sa aking paningin na parang ayaw nilang basahin. Tapos, isang malakas na ihip ng hangin ang pumatay sa lahat ng kandila. Nadilim ang silid at ang tawa ng bata, malambot, mataas at nakakakilabot, ay bumalot sa hangin na parang hinintay akong sumuko. Ang tawa ay parang hinintay akong sumama sa kanya. Tumigil ang tawa. At sa isang iglap, isang malamig na kamay ang humaplos sa aking braso sa dilim. Parang yelo ang haplos nito at napasigaw ako. Nahulog ang aklat ng panalangin mula sa aking mga kamay. Ang puso ko'y tumibok ng mabilis. Parang tambol na hinintay ang huling palo. Nagkakapa ako ng posporo sa bulsa ko. Ang lamig sa aking balat ay parang hamog na nagyelo. Nananatili kahit hinintay ko itong mawala. Huwag mo akong hawakan! Sigaw ko. At sa wakas, sumiklab ang posporo. Nagbigay ng malabong liwanag sa paligid. Pero wala akong nakita. Ang altar lang ng Santo Niño, ang nagkakalat na suman sa sahig na kawayan, at ang anting-anting na bahagyang nagliliwanag sa mesa na parang may sariling buhay ito. Ang krus ay mainit pa rin, at ang glow nito ay parang hinintay akong tawagin. Lumapit ako sa mesa, kinuha ang aklat ng panalangin. Ang balat nitong cover ay gastado, amoy insenso at lumang papel, na para bang hinintay nito ang mga sikreto ng mga nakaraang albularyo. Sabi ni nanay, ang aklat na ito ay hindi ordinaryo, may mga sagot ito, mga ritual na tanging ang aming lahi ang makakagamit. Kung may sagot, ipakita mo na, bulong ko. Ang boses ko'y nanginginig habang binubuklat ko ang mga pahinang malutong, na parang anumang sandali ay maaaring magkawatak-watak. Ang mga salita ay sa lumang Tagalog, halo-halo ng Latin, mga panalangin laban sa mga espiritu, sumpa at aswang. Ang bawat linya ay parang hinintay akong basahin ito ng malakas, pero ang takot sa aking dibdib ay hinintay akong pigilan. Isang pahina ang kumapit sa aking mata, isang ritual na tinutukoy bilang pagtuklas ng hinintay. Ang mga salita ay tungkol sa pagpapakita ng nakatago, ng mga bagay na hinintay ng dugo ng lahi. Nanginginig ang mga kamay ko habang binabasa ko ito. Ang bata ba ang hinintay ko? Ang ideyang iyon ay parang hinintay akong lunurin sa takot. Sinubukan ko pa ring basahin ng malakas. Sa dugo ng lahi, ipakita ang lihim. Ang bawat salita ay parang mabigat sa aking dila, at ang hangin sa silid ay bumigat. Lumamig, na parang may hinintay itong mangyari.
Ang anting-anting sa mesa ay parang tumibok. Ang glow nito ay mas maliwanag, na parang sumasabay sa aking mga salita. Ate, tama yan, bulong ng boses ng bata. At ang tunog ay hindi mula sa labas. Nasa loob na ito ng bahay, malapit, masyadong malapit. Napalingon ako at ang posporo ay namatay sa aking kamay. Iniwan akong muli sa dilim. Sino ka talaga? Sigaw ko, basag ang boses ko sa takot. Walang sagot, pero narinig ko ang isang kaluskos. Ang mga pahina ng aklat ay gumalaw nang mag-isa huminto sa isang pahina na may dibuho. Isang bata, ang mga matay walang laman, hawak ang isang sanga ng balete. Ang mga linya ng lapis ay parang hinintay ng dugo, at ang mukha ng bata ay pamilyar, kahit na alam ko sa puso ko na hindi ko ito kilala. Nagulo ang sikmura ko, at ang aklat ay parang nagiinit sa aking mga kamay. Hindi totoo to, bulong ko. Pero ang boses ng bata ay tumawa, malambot at malamig. Ate, parte ako ng dugo mo, sabi nito. At ang bawat salita ay parang hinintay akong yakapin ng katotohanan. Nanlamig ang dugo ko. Naalala ko ang mga kwento ni nanay tungkol sa aming ninuno. Isang albularyo na nagbigkis ng espiritu sa aming lahi para sa proteksyon, pero may kapalit. Hindi niya kailanman ipinaliwanag kung ano ang kapalit na iyon, pero ang bawat kwento ay parang hinintay akong magising sa isang katotohanang ayaw kong tanggapin. Ito ba yon? Ang batang ito, ang boses na ito, ang mga matang hinintay ako, hinawakan ko ang anting-anting. Ang init nito ay parang sumusunog sa aking palad. At inulit ko ang mga salita ng ritual mula sa aklat. Sa dugo ng lahi, ipakita ang lihim. Patuloy ako kahit ang boses ko'y nanginginig at ang bawat salita ay parang hinintay ng isang puwersa na hindi ko maunawaan. Ang hangin ay parang kumikislap tulad ng kuryente bago ang bagyo. Ang mga dingding na kawayan ay lumalangit-ngit na parang ang bahay mismo ay hinintay ang isang bagay. Lumakas ang boses ng bata, ngayon ay galit. "Huwag mo akong itaboy, ate!" sigaw nito, at ang tunog ay parang hinintay akong hatulan. Patuloy ako sa pagdasal, tumutulo ang luha sa aking mga mata. Habang umuuga ang silid, ang mga kandila sa sahig ay kumukurap na parang hinintay nilang mamatay. Ang aklat ay parang buhay sa aking mga kamay, at ang bawat salita ay parang hinintay akong tapusin ang ritual o sumuko. Ang ritual ay parang hinintay akong tapusin ito. Biglang tumigil ang panginginig ng mga dingding na kawayan, pero ang anino ng bata ay lumaki sa sahig, umaabot sa mga sulok ng silid na parang hinintay nitong sakupin ang buong bahay. Natigilan ako, ang aklat ng panalangin ay nahulog mula sa mga kamay ko. Tumama sa sahig na may mahinang kalabog. Ang anting-anting, sa aking leeg ay lalong nag-init na parang susunugin nito ang aking balat. Ang liwanag nito ay nagpapakita ng anino, ngunit hindi ito anino ng isang bata. Masyadong matangkad, masyadong manipis. Ang mga gilid nito'y parang mga daliring hinintay akong hawakan. "Hindi ka bata," bulong ko, ang boses ko'y halos nawala sa takot habang umatras ako patungo sa altar ng Santo Niño. Ang anino ay kumislot, parang buhay na nilalang, at dahan-dahang umaabot sa akin. Ang mga gilid nito'y parang mga brasong nagpapanggap. "Ate, ako yung hinintay mo sa lahi natin," sabi ng boses. Ngayon ay mas malalim, mas mabigat, na parang galing ito sa lupa mismo, mula sa ilalim ng puno ng balete. Ang bawat salita ay parang hinintay ang aking puso. Sumikip ang dibdib ko, at halos hindi ako makahinga. Kinuha ko ang kandila mula sa altar. Sinindihan ulit gamit ang posporo na nanginginig sa aking kamay. Pero ang apoy ay kumutitap ng ligaw, na parang hinintay nitong mamatay ng isang hindi nakikitang ihip. Gumalaw ang anino, umikot sa paligid ng silid. Ang mga gilid nito'y matatalim na parang kuko na hinintay ang aking balat. "Bakit mo ako iniiwasan?" tanong nito, at ang boses ay umalingaw-ngaw sa aking ulo, na parang hindi ito galing sa labas kundi mula sa loob ng aking isip. Naalala ko ang mga babala ni Mang Tino, ang kanyang mga kwento sa tindahan habang umiinom siya ng kape. Ang mga espiritu sa lahi natin, Maria, hindi laging mabait, sabi niya noon.
Ang mga matay seryoso kahit nang ngumingiti siya. Minsan, hinintay nila ang dugo natin, ang buhay natin, para sa mga kasalanan ng mga ninuno. Hindi ko pinansin noon, akala ko kwento lang para sa mga bata. Pero ngayon, ang bawat salita niya ay parang hinintay akong hatulan. Naisip ko si nanay kung paano niya itinago ang aklat ng panalangin sa isang kahon sa ilalim ng kama, ang kanyang mga matay kinakabahan kapag tinanong ko tungkol sa aming mga ninuno. "Huwag mong galawin ang aklat, Maria," sabi niya minsan. Ang boses ay puno ng babala. "May mga bagay doon na hindi pa para sa'yo. Pero ngayon, ang aklat ay nasa sahig, ang mga pahina nito'y parang hinintay akong buklatin ulit." "Kung totoo ka, anong kailangan mo?" sigaw ko. Mahigpit ang hawak sa anting-anting. Ang init nito ay parang sumusunog sa aking palad. Tumawa ang anino. Isang tunog na parang basag na salamin na hinintay ang lupa. "Dugo, ate. Kailangan ko ng dugo mo," sabi nito. At ang bawat salita ay parang hinintay akong lunurin sa takot. Nanghina ang mga tuhod ko at halos natumba ako sa sahig. Ang ritual ba sa aklat ang nagpatawag nito? O ito ba ang hinintay ng dugo natin, tulad ng sinabi ni nanay? Kinuha ko ang bote ng banal na tubig mula sa altar, ibinuwis ito patungo sa anino. "Lumayas ka!" sigaw ko, ang boses ko'y basag sa takot. Sumitsit ang anino, umurong ng kaunti, pero hindi ito nawala. Ang hangin ay bumigat, amoy basang lupa at bulok, na parang hinintay ng gubat ang aking hininga. Muli kong kinuha ang aklat mula sa sahig. Binuklat ito ng mabilis, hinintay ang anumang panalangin makapapapigil sa anino. Natagpuan ko ang isang panalangin pangtaboy, ang mga salitay halo ng lumang Tagalog at Latin. "Sa ngalan ng lahi, itaboy ang dilim." Dasal ko, nanginginig ang boses ko. Pero patuloy ako, kahit ang bawat salita ay parang hinintay ng isang puwersa na laban sa akin. Ang anino ay nagkikislot, ang anyo nito'y nagbabago, na parang hinintay nitong baguhin ang hugis para takutin ako. Pero lumundag ito palapit, bumubulong. "Hindi mo ako matataboy, ate. Ako ang kapalit." Natigil ang puso ko. Kapalit? Para saan? Ang mga lihim ni nanay, ang kanyang mga ritual? Siya ba ang nagbigkis sa akin sa bagay na ito? Ang mga kwento niya tungkol sa aming ninuno, ang albularyong nagbigkis ng espiritu sa aming dugo, ay parang hinintay akong maunawaan ngayon. Namatay ang kandila sa aking kamay, at sa dilim, naramdaman ko ang mga kuko ng anino na humaplos sa aking pisngi, malamig at matalim, na parang hinintay nitong markahan ako. Ang haplos ng anino ay parang hinintay akong angkinin. Ang dugo ay tumulo mula sa aking pisngi, mainit at malagkit, at ang boses ng bata ay bumulong. Akin na yan. Ang bawat salita ay parang hinintay ang aking kaluluwa, at natisod ako pabalik, pinunasan ang aking pisngi. Ang dugo ay kumalat sa aking mga daliri, at ang amoy nito, metal at buhay, ay parang hinintay akong takutin lalo. "Hindi mo to makukuha!" sigaw ko, hinablot ang anting-anting mula sa mesa. Ang maliit na krus ay tumibok ng liwanag, sinunog ang aking palad, pero hinawakan ko ito ng mahigpit, na parang ito ang tanging bagay na nagpapakapit sa akin sa katinuan. Ang anino ay lumulutang sa harap ko. Ang anyo nito'y nagbabago. Minsan, isang bata na may malalaking mata, minsan isang bagay na hindi ko maunawaan, na may masyadong maraming paa, masyadong maraming anino. Ang puso ko'y tumibok ng mabilis, parang hinintay nitong tumakas mula sa aking dibdib. Naalala ko ang babala ni nanay, ang kanyang mga salita na dating inisip ko ay kwento lang. "Ang dugo natin, Maria, may kapangyarihan, pero may presyo," sabi niya minsan, habang inilalagay ang pulang sinulid sa aking pulso. "Huwag mong kalimutan, ang lahi natin ay hinintay ng mga espiritu." Hindi ko naintindihan noon, pero ngayon, habang nakatitig ako sa anino, ang mga salitang iyon ay parang hinintay akong hatulan. Ito ba ang presyo? Ang dugo ko? Ang buhay ko? Kinuha ko ang bote ng banal na tubig mula sa altar. Ibinuwis ito patungo sa anino habang inuulit ko ang mga salitang pangtaboy mula sa aklat.
Sa ngalan ng lahi, itaboy ang dilim. Sigaw ko, mas malakas, kahit ang boses ko'y nanginginig. Sumigaw ang anino, isang tunog na parang hinintay ng metal ang lupa at umurong ito sa sulok ng silid. Pero ang boses nito ay nanatili, umalingaw-ngaw sa aking isip na parang hindi ko ito maalis. Ate, hinintay kita ng matagal, sabi nito. Halos nagmamakaawa at ang lambot ng boses ay mas nakakatakot kaysa sa galit nito. Umiling ako, ang luha ay nahalo sa dugo sa aking mukha. Hindi kita hinintay, sigaw ko, pero ang bawat salita ay parang hinintay ng isang pagdududa. Ang aklat ng panalangin ay nakabukas pa rin sa sahig. Ang mga pahinay bahagyang nagliliwanag tulad ng anting-anting. Sa ilalim ng malabong liwanag ng lampara, binasa ko ang susunod na linya ng ritual. Ang dugo ng albularyo, ibigay sa ritual. Ang mga salita ay parang hinintay akong lunurin. Isang sakripisyo? Kaya ba gusto ng bata ang dugo ko? Ang sikmura? Ko'y nagulo, at ang bawat paghinga ay parang hinintay ng isang bigat. Naisip ko si nanay, ang kanyang pagod na mga mata kapag tinuturuan niya ako ng mga ritual. Ang kanyang mga kamay na nanginginig kapag nagsasalita tungkol sa aming lahi. Huwag kang magpapadala sa dilim, sabi niya minsan. Ang boses ay puno. Anang takot na hindi niya ipinaliwanag. Pero ngayon, ang anino ay mas malapit. Ang mga kuko nito'y ilang pulgada mula sa aking mukha. At ang amoy ng dugo at bulok ay bumalot sa hangin. Ate, ibigay mo na, sutsot ng anino. Ang boses nito'y parang hinintay akong sumuko. Kinuha ko ang kutsilyo mula sa altar. Ang maliit na kutsilyo na ginagamit ni nanay para sa paggupit ng mga halamang gamot. At itinutok ito sa anino. Lumayas ka o papatayin kita. Sigaw ko, basag ang boses ko sa takot at galit. Pero tumawa lang ang anino. At ang anyo nito'y naging bata ulit. Ang mga matay walang laman. Ngunit ang ngiti nito ay parang hinintay akong takutin. Hindi mo ako mapapatay, ate. Ako ang dugo mo, sabi nito. At ang bawat salita ay parang hinintay akong yakapin ang isang katotohanang ayaw ko tanggapin. Ang anting-anting ay mas maliwanag na nagliliwanag. Ang init nito ay parang sumusunog sa aking kamay. At ang silid ay umuga muli. Ang mga dingding na kawayan ay lumalangit-ngit na parang hinintay nilang gumuho. Ang hangin ay makapal, amoy dugo at ugat ng balete. At ang bawat paghinga ko ay parang hinintay ng isang puwersa na hindi ko maunawaan. Naisip ko ang mga ritual ni nanay, ang kanyang mga lihim, at ang posibilidad na siya ang nagbigkis sa akin sa bagay na ito. Ang dugo ko, ang dugo ng aming lahi, ay parang hinintay ng anino, at ang bawat sandali ay parang hinintay akong magdesisyon, sumuko o lumaban. Ang kutsilyo ay parang hinintay akong gamitin ito. Ang kutsilyo ay nanginginig sa aking kamay. Ang talim nito ay kumikinang sa ilalim ng malabong liwanag ng lampara. Ang mga walang laman na mata ng bata ay tumitig sa akin. Parang hinintay nila ang aking susunod na galaw. Parang alam nila na ang bawat sandali ay hinintay ng isang desisyon. Mahigpit kong hinawakan ang anting-anting, ang maliit na krus na nagliliyab. Sa aking palad, ang init nito ay parang sumusunog pero nagbibigay ng kakaibang lakas, na parang sinasabi nitong lumaban ako. Hindi mo ako makukuha, bulong ko, at kahit na puno ng takot ang puso ko, ang boses ko'y unti-unting humuhusay na parang hinintay ng anting-anting ang aking tapang. Ang ngiti ng bata ay nawala at ang anyo nito'y kumukutitap. Minsan, isang batang maputla na may malalaking mata. Minsan isang bagay na hindi ko maunawaan, na may mahahabang paa, matutulis na ngipin, at mga daliring parang mga sanga ng balete. Ang aklat ng panalangin sa sahig ay mas maliwanag na nagliliwanag. Ang mga pahina nito'y gumagalaw na parang hinintay ng isang hindi nakikitang hangin. Lumapit ako, kinuha ang aklat, at binuklat ito sa ritual na hinintay ko. Ang mga salita ay malinaw. Ang dugo ng albularyo ihulog sa lupa ng balete. Ang puso ko'y lumubog, parang hinintay ng lupa ang aking dugo. Ang puno ng balete sa labas, ang punong iyon na palagi kong iniiwasan, na palaging binabalaan ni nanay. Dito ba magtatapos ang lahat? Naalala ko ang mga kwento ni nanay,
Ang kanyang mga salita na dating inisip ko ay kwento lang para takutin ang mga bata. Ang ninuno natin, Maria, isang albularyo, nagtatak ng kasunduan sa ilalim ng balete, sabi niya minsan habang hinintay niya akong maunawaan. Nagbigkis siya ng espiritu sa dugo natin para sa kapangyarihan, para sa proteksyon, pero ang kapangyarihan ay may kapalit. Hindi ko naintindihan noon, pero ngayon, ang mga salitang iyon ay parang hinintay akong hatulan. Kung totoo to, nanay, bakit hindi mo sinabi? Bulong ko, tumutulo ang luha sa aking mga mata habang hinawakan ko ang aklat. Lumapit ang bata, ang mga hakbang nito'y walang tunog, pero ang boses nito'y malambot, puno ng panganib. Ate, tapusin mo na. Ibigay mo ang dugo, sabi nito. At ang bawat salita ay parang hinintay ang aking pagsuko. Inihampas ko ang kutsilyo sa hangin, pinilit itong umatras. Hindi, sigaw ko. Ang boses ko'y puno ng galit na hinintay ng takot. Kinuha ko ang aklat ng panalangin at ang bote ng banal na tubig at tumakbo ako patungo sa pinto. Sumigaw ang anino, ang mga kuko nito'y humihila sa mga dingding na kawayan na parang hinintay nitong pigilan ako. Binuksan ko ang pinto at ang puno ng balete ay nakaamba sa ilalim ng buwan. Ang mga sanga nito'y parang mga brasong hinintay akong yakapin. Ang hangin ay makapal at ang pag-awit, ang oyayin na iyon, ay bumalik mas malakas kaysa dati na parang hinintay ng buong gubat ang aking presensya. Lumuhod ako sa tabi ng puno, ang aklat ay nakabukas sa aking mga kamay. Sa dugo ng lahi, palayain ang sumpa, dasal ko. Ang boses ko'y nanginginig pero determinado. Hinintay ko ang kutsilyo sa aking palad at ang hapdi ay parang hinintay ng lupa. Tumulo ang dugo sa mga ugat ng balete at biglang umuga ang lupa na parang hinintay ng puno ang aking sakripisyo. Sumigaw ang boses ng bata, "Ate, akin yan." Pero patuloy ako sa pagdasal, ibinuhos ang banal na tubig sa dugo na parang hinintay nitong linisin ang sumpa. Ang anting-anting ay nakakasilaw na nagliliwanag. Ang init nito ay parang sumusunog sa aking dibdib at ang anino ay nagkikislot, lumiliit sa ilalim ng liwanag. Pero hindi pa tapos. Ang anyo ng bata ay tumigas, ang mga mata nito'y nagliliyab sa galit at ang nangiti nito ay parang hinintay akong hamunin. Hindi mo to matatapos, ate, sutsot nito. At bago ko pa maunawaan, lumundag ito patungo sa akin. Ang mga kamay nito'y parang hinintay akong hawakan. Ang lupa ay parang hinintay ang aking dugo. Ang mga kuko ng bata ay humaplos sa aking braso, matalim at malamig, na parang hinintay nitong markahan ang aking balat. Napasigaw ako, ang dugo ay tumulo mula sa sugat, nahalo sa lupa sa ilalim ng puno ng balete, at ang amoy nito, metal at buhay, ay parang hinintay ng gubat. Ang anting-anting sa aking leeg ay lalong nag-init. Ang liwanag nito ay nagpapaliwanag sa gabi na parang isang maliit na araw na hinintay ang dilim. Hindi mo ako madadala, sigaw ko. Mahigpit ang hawak sa aklat ng panalangin. Ang mga pahina nito'y nanginginig sa aking mga kamay. Ang mga salita ng ritual ay umalingaw-ngaw sa aking isip, malinaw at mabigat. Ang dugo sa balete, susi sa kalayaan. Kinuha ko ang bote ng banal na tubig, ibinuhos ang natitira sa lupa, at mas malakas na binigkas ang mga salita. Palayain, ang sumpa, ang lupa ay umugong. Isang malalim na tunog na parang hinintay ng mundo ang aking sakripisyo. Ang mga ugat ng balete ay gumalaw, umiikot at nagkabuhol-buhol na parang mga ahas na hinintay akong balutin. Ang anyo ng bata ay kumutitap. Sa harap ko, ang mukha nito'y nagbago. Kalahating tao, kalahating halimaw, na may mga matang parang itim na hukay na hinintay ang aking kaluluwa. Ate, hindi mo kaya. Ungol nito, ang boses ay umuuga sa hangin, na parang hinintay nitong gumuho ang aking tapang. Pero ang mga salita ni nanay ay bumalik sa akin, malinaw na parang hinintay niya akong alalahanin. Ang balete, Maria, hindi lang puno, pinto yan. Pinto saan? Sa espiritong nakatali sa aming dugo? Sa sumpang hinintay ng aming lahi? Inihampas ko ulit ang kutsilyo. Hinintay ang isang makapal na ugat ng balete na nakalabas sa lupa. Ang talim ay humiwa at tumulo ang katas, makapal at itim.
Amoy bulok na parang hinintay ng maraming taon. Sumigaw ang bata, ang katawan nito'y nagkikislot, na parang ang sakit ng puno ay sakit rin nito. Ate, itigil mo. Pakikalimos nito, ang boses nito'y desperado na, hindi na utos tulad ng dati. Pero hindi ako tumigil. Patuloy ako sa pagdasal, ang dugo ko'y nabasa ang lupa, nahalo sa katas ng balete. Ang anting-anting ay tumibok. Ang liwanag nito'y nakakasilaw na parang hinintay nitong labanan ang anino. Ang mga ugat ay humampas at isa sa kanila ay bumalot sa aking bukong-bukong. Hinila ako pababa. Natumba ako, nahulog ang kutsilyo sa lupa pero hinawakan ko ng mahigpit ang aklat ng panalangin na parang ito ang tanging bagay na nagpapakapit sa akin sa buhay. Sa ngalan ng Diyos, palayain kami. Sigaw ko. Ang boses ko'y puno ng takot at determinasyon. Ang bata ay lumundag. Ang mga kuko nito'y tumutok sa aking lalamunan. Pero ang liwanag ng anting-anting ay sumiklab. Isang nakakasilaw na putok ng liwanag na hinintay ito sa kalagitnaan ng hangin. Umungol ang puno ng balete. Ang mga sanga nito'y napapaputok na parang hinintay ng bagyo. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko ang mga flash. Mga imahe na parang hinintay ng puno ang aking isip. Si nanay bilang bata, lumuluhod sa ilalim ng baleteng ito, nagdadasal, ang kanyang mga kamay ay duguan. Sa likod niya, isang mukha ng bata sa mga anino, ang mga matay katulad ng hinintay ko ngayon. Ito ba ang kanyang kasunduan? Ang sumpa ng aming lahi? Ang bawat imahe ay parang hinintay akong maunawaan ang katotohanan. Ang anyo ng bata ay kumutitap sa harap ko. Ang boses nito'y nagmamakaawa. Ate, ako ang kapalit mo. Nasira ang puso ko, pero alam ko na hindi ako maaaring tumigil. Ang sumpa, ang espiritu, kailangan itong mapalaya. Kahit na ang presyo ay ang aking dugo, ibinuhos ko ang huling patak ng banal na tubig sa lupa, at ang lupa ay umugang malakas, na parang hinintay ng balete ang aking sakripisyo. Ang anting-anting ay nagliliwanag ng mas maliwanag at ang anino ng bata ay nagkikislot, lumiliit. Pero ang mga mata nito'y nagliliyab pa rin sa galit. Ang puno ay parang hinintay ang aking kaluluwa. Ang mga ugat ng balete ay humigpit sa aking bukong-bukong, parang mga daliring hinintay akong ibaba sa lupa. Ang sakit ay tumusok sa aking katawan. Pero ang bawat hapdi ay parang hinintay akong ituloy ang laban. Patuloy ako sa pagdasal. Sa dugo ng lahi, palayain ang sumpa. Ang mga salita ay parang hinintay ng puno mismo na parang alam nito ang bigat ng aking ginagawa. Ang anting-anting sa aking leeg ay lalong nagliliyab. Ang init nito ay sinunog ang aking kamay. Pero hinawakan ko ito ng mahigpit, na parang ang liwanag nito ang tanging nagpapakapit sa akin sa buhay. Ang anyo ng bata ay nagkikislot sa harap ko. Ang sigaw nito'y matinis, parang libu-libong boses na nakulong sa iisang katawan, hinintay ang kanilang kalayaan. Ate, hindi mo alam ang ginawa ng lahi mo, iyak nito. At ang bawat salita ay parang hinintay akong hatulan. Natigil ang puso ko. Ano ang ginawa ni nanay? Ano ang itinago niya mula sa akin? Ang aklat ng panalangin na nakabukas pa rin sa lupa ay biglang bumukas sa isang bagong pahina. Ang mga salita nito'y nagliliwanag sa ilalim ng buwan na parang hinintay ng mga ninuno ang sandaling ito. Binasa ko ang mga salita. Ang kapalit ng kapangyarihan, isang kaluluwa sa bawat henerasyon. Ang mga salita ay parang yelo sa aking dugo, hinintay akong maunawaan ang katotohanan. Isang kaluluwa para sa kapangyarihan? Kaya ba tinawag akong kapalit ng bata? Ang bawat titik ay parang hinintay akong lunurin sa bigat ng aming kasalanan. Muli akong nakakita ng mga flash. Mga imahe na parang hinintay ng puno ang aking isip. Ang ina ni nanay, ang lola niya, lahat sila albularyo, lahat nakaluhod sa ilalim. Ng baleteng ito, duguan ang mga kamay. Ang mga matay puno ng takot at determinasyon. Ang bawat henerasyon ay parang hinintay ng puno, hinintay ng espiritu. Nanay, bakit hindi mo sinabi? Bulong ko. Tumutulo ang luha sa aking mga mata.
Nahalo sa dugo sa aking braso. Ang anyo ng bata ay tumigas sa harap ko. Ang mga mata nito'y nagmamakaawa pero may galit sa likod ng lambot. Ate, ako yung nauna. Iniwan ako para sa kapangyarihan nyo, sabi nito. Basag ang boses na parang hinintay ng mga tao ng sandaling ito. Sumakit ang dibdib ko. Ang batang ito ba ang sakripisyo ng aming ninuno? Ang kaluluwa na iniwan para sa kapangyarihan ng aming lahi? Ang bawat salita nito ay parang hinintay akong yakapin ang katotohanan, pero ang takot ay mas malakas. Inihampas ko ang kutsilyo sa isa, pang-ugat ng balete. Hinintay ang makapal na katas na tumulo, nahalo sa aking dugo. Umungol ang puno. Ang mga sanga nito'y napapaputok na parang hinintay ng gubat ang aking pagsuway. Hindi mo na kailangang magdusa. Sigaw ko. Ibinuhos. Ang banal na tubig sa lupa, ang amoy ng basang lupa at bulok ay bumalot sa hangin. Lumundag ang bata. Ang mga kuko nito'y hinintay ang aking dibdib. Pero hinintay ito ng liwanag ng anting-anting, isang nakakasilaw na putok na nagpabalik sa kanya. Ate, hindi mo mababago ang sumpa, sutsot nito. Ang boses nito'y puno ng galit at lungkot. Pero patuloy ako sa pagdasal, paos na ang boses ko, nanginginig ang katawan ko sa hapdi at takot. Bumuka ang lupa sa ilalim ko, ang mga ugat ay gumalaw na parang buhay, hinintay akong balutin. Nakita ko ang mukha ni nanay sa aking isip, ang kanyang mga lihim, ang kanyang kasalanan, ang kanyang mga mata, na parang hinintay akong maunawaan ang bigat ng aming lahi. Kung ito ang presyo, tatapusin ko to, panata ko. Ang boses ko'y puno ng determinasyon, kahit na hinintay ng takot, ang aking puso. Lumakas ang sigaw ng bata. Ang anyo nito'y kumukupas. Pero ang mga ugat ng balete ay humigpit. Hinila ako patungo sa bibig ng puno, na parang hinintay nitong lunukin ako ng buo. Ang anting-anting ay nagliliyab, at ang bawat salita ng ritual ay parang hinintay ang aking huling hininga. Ang sumpa ay parang hinintay akong tanggapin ito. Ang lupa ay mas bumuka, isang bitak na parang hinintay ng balete ang aking kaluluwa. Ang kumukupas na anyo ng bata ay umabot sa aking puso. Ang mga kuko nito'y halos tumusok sa aking dibdib. Napasigaw ako, mahigpit ang hawak sa anting-anting habang ang liwanag nito ay tumitibok ng ligaw, na parang hinintay nitong labanan ang dilim na bumabalot sa akin. Hindi mo ito makukuha, sigaw ko, paos na ang boses ko, puno ng takot at determinasyon na hinintay ng mga tao ng aming lahi. Ang mga ugat ng balete ay hinila ako palapit. Ang kanilang kapit ay parang bakal na hinintay akong gumuho. Pero hinawakan ko ng mahigpit ang aklat ng panalangin. Ang mga pahina nito'y nanginginig sa aking mga kamay habang binigkas ko. Sa ngalan ng Diyos, palayain ang lahi. Ang mga mata ng bata ay nagliliyab, kalahating malungkot, kalahating galit, na parang hinintay ng mga siglo ang sandaling ito. Ate, ako ang kapalit mo. Huwag kang lumaban. Bulong nito. Ang mga kuko nito'y humaplos sa aking dibdib. Nag-iwan. Nang hapdi na parang hinintay ng aking dugo. Tumibok ng mabilis ang puso ko. Ang dugo ay tumulo mula sa aking mga sugat, nahalo sa lupa at katas ng balete. Muli kong nakita ang mukha ni nanay sa aking isip. Ang boses niya ay parang hinintay akong alalahanin. Maria, ang dugo natin ang susi at sumpa. Ang mga salitang iyon ay parang hinintay akong hatulan. Ito ba ang aking kapalaran? Ang maging sakripisyo para sa kapangyarihan ng aming lahi? Tumanggi ako sa loob ko, ang bawat hibla ng aking katawan ay hinintay ang laban. Inihampas ko ang kutsilyo sa mga ugat ng balete, ang talim ay humiwa, at ang katas ay tumalsik na parang dugo, amoy bulok at lupa. Umuga ang puno, ang mga sanga nito'y humampas sa hangin na parang hinintay ng gubat ang aking pagsuway. Sumigaw ang bata, ang anyo nito'y kumukutitap. Ngayon ay isang batang maputla, ngayon ay isang halimaw na may matutulis na ngipin at mga matang parang hukay. Hindi mo kaya, ate? Ungol nito, ang boses ay parang hinintay ang aking pagkatalo. Pero ibinuhos ko ang huling patak ng banal na tubig sa bitak ng lupa. At ang lupa ay umugang malakas, na parang hinintay ng balete ang aking sakripisyo. Ang anting-anting ay nag-init ng labis,
Inakala ko'y matutunaw ito sa aking kamay, pero ang liwanag nito ay itinulak ang bata pabalik. Hinintay ito sa kalagitnaan ng hangin. Kung ikaw ang presyo, palalayain kita. Panata ko, ang luha ay nahalo sa putik sa aking mukha. Ang bawat salita ay parang hinintay ng aking dugo. Ang aklat ng panalangin ay nagliliwanag, at ang mga huling salita ng ritual ay malinaw sa ilalim ng buwan. Ang dugo ng albularyo, ibuwis para sa kalayaan. Mas malalim kong hinintay ang aking palad, ang sakit ay parang hinintay ng lupa, at ang dugo ay bumuo ng pozo sa bitak, nahalo sa katas ng balete at banal na tubig. Sumigaw ang bata, ang anyo nito'y natutunaw sa liwanag, parang hinintay ng anting-anting, ang kanyang paglaya. Ang mga ugat ng balete ay lumuwag sa aking bukong-bukong, pero ang bibig ng puno, ang bitak sa lupa, ay mas bumuka. Hinila ako papasok, na parang hinintay nitong lunukin ako ng buo. Hinawakan ko ang anting-anting, nagdadasal sa gitna ng mga hikbe, ang boses ko'y halos nawala na. Sumiklab ang liwanag, nakakasilaw, at ang boses ng bata ay kumupas, bumubulong. Salamat ate. Na parang hinintay ng mga siglo ang salitang, yon, tumigil ang lupa sa panginginig, pero ang hangin ay mabigat pa rin, na parang may nanonood pa rin mula sa mga anino. Ang anting-anting ay mainit pa rin sa aking kamay, at ang aklat ng panalangin ay nakabukas sa lupa. Ang mga salita nito'y parang hinintay ang aking huling desisyon. Ang balete ay parang hinintay ang aking huling hininga. Ang bibig ng puno, ang bitak sa lupa, ay biglang bumalot na parang hinintay nitong lunukin ang aking takot. Isang mabigat na katahimikan ang bumagsak sa baryo na parang ang gubat mismo ay huminto sa paghinga. Bumagsak ako sa lupa, ang mga tuhod ko'y nanghina. Ang anting-anting ay malamig na sa aking kamay. Nawala ang dating nakakasilaw na liwanag. Nito, tumulo ang dugo mula sa aking palad, braso, at pisngi, dinumihan ang lupa sa ilalim ng balete, at ang amoy ng dugo ay nahalo sa basang lupa at bulok na katas ng puno. Tapos na ba? Bulong ko. Paus na ang boses ko. Halos hindi ko marinig ang sarili ko sa katahimikan. Ang aklat ng panalangin ay nakabukas pa rin sa lupa. Ang mga pahina nito'y tahimik na ngayon. Pero ang mga salita ay parang buhay, nakaukit sa aking isip, na parang hinintay nila akong maunawaan ang bigat ng ginawa ko. Tiningnan ko ang puno ng balete. Ang mga ugat nito'y hindi na gumagalaw. Ang mga sanga nito'y tahimik sa ilalim ng manipis na liwanag ng buwan. Wala na ang bata, wala na ang boses nito, wala na ang mga kuko nito sa aking balat. Pero ang sakit, sa dibdib ko ay parang hinintay pa rin ako. Kung ikaw ang kapalit, bakit ganito kasakit? Bulong ko, tumutulo ang luha sa aking mga mata, nahalo sa putik at dugo sa aking mukha. Naisip ko si nanay, ang kanyang mga lihim, ang bigat na dinala niya sa kanyang mga mata kapag nagsasalita tungkol sa aming lahi. Alam niya ba na haharapin ko ito? Alam niya ba na ang dugo ko ang hinintay ng puno, ng espiritu? Tumayo ako, nanginginig ang mga binti ko. Mabigat ang kutsilyo sa aking kamay na parang hinintay nitong gamitin ulit. Ang baryo ay tahimik pa rin. Walang kuliglig, walang hangin, walang tunog ng gabi. Katahimikan lamang na parang hinintay akong hatulan. Pabalik akong naglakad sa kubo. Ang aklat ng panalangin ay yakap sa aking dibdib. Ang bawat hakbang ay parang hinintay ng lupa. Sa loob ng kubo, wala na ang suman sa mesa. Wala na rin ang mga langgam na dating gumagapang dito. Ang hangin sa loob ay iba, mas magaan, na parang hinintay ng bahay ang aking pagbabalik. Sinindihan ko ang isang kandila mula sa altar, at ang apoy nito ay matatag na ngayon, hindi na kumukutitap tulad ng dati. Nanay, bakit mo ito itinago? Tanong ko sa walang laman na silid. Ang boses ko'y puno ng sakit at pagkalito. Ang anting-anting ay nakapatong sa mesa, isang simpleng krus na lamang, walang glow, walang init. Pinendahan ko ang aking mga sugat. Napapangiwi sa hapdi, ang katawan ko'y pagod at masakit, na parang hinintay ng bawat sugat ang aking pagsuko. Ang mga salita ng bata ay umalingaw-ngaw sa aking isip. Ako ang nauna. Espiritu ba ito? Isang nawawalang kaluluwa na nakatali sa aming dugo? Binuksan ko ang aklat ng panalangin. Ang mga pahinay mabigat sa aking mga kamay. Doon,
Sa isang sulok ng isang pahina, natagpuan ko ang isang tala sa sulat kamay ni nanay. Maria, ang lahi natin ay sumpa at biyaya. Piliin ang liwanag. Ang mga salita ay parang hinintay akong hatulan at nasira ang puso ko. Alam niya ang presyo ng aming dugo, ang sumpa ng aming lahi. Pero hinintay niya akong harapin ito ng mag-isa. Umupo ako sa tabi ng altar ng Santo Niño. Nagdasal, hindi para sa proteksyon, kundi para sa kapatawaran. Para sa bata, para kay nanay, para sa aming lahi. Ang katahimikan ay nakakabingi. Pero pakiramdam ko ay may mga matang nanonood pa rin mula sa balete sa labas, na parang hinintay nila ang aking susunod na galaw. Ang katahimikan ay parang hinintay akong magdesisyon. Kumutitap. Ang kandila sa altar, ang malabong apoy nito ay parang hinintay ang aking susunod na galaw. Isang mahinang oyayi ang bumalik, malambot pero hindi maikakaila, na parang hinintay ng gubat ang aking atensyon. Tumalo ng puso ko at ang aking bendahid na kamay, na duguan pa rin mula sa mga sugat, ay nanginginig habang hinawakan ko ang anting-anting. Tapos na to, bulong ko sa sarili ko. Pero ang oyayi ay lumakas, parang isang himig mula sa puno ng balete, na parang hinintay nitong tawagin ako pabalik. Tumayo ako, ang mga paa ko'y mabigat, at sumilip ako sa bintana. Ang puno ng balete ay nakatayo ng tahimik sa ilalim ng buwan. Pero ang anino nito ay parang gumagalaw, na parang humihinga ito. Hinintay ang aking takot. Kung nandyan ka pa, lumayas ka na. Sigaw ko. Basag ang boses ko sa halo ng galit at pagod. Walang sagot pero ang oyayi ay umugong sa aking dibdib, pamilyar pero iba. Hindi na puno ng galit tulad ng dati, kundi malungkot na parang hinintay ang aking habag. Naisip ko ang bata, ang kanyang pakikalimos, ang sakit sa kanyang boses na parang hinintay ng mga siglo. Tuluyan na ba itong nawala? O naroon pa rin, naghihintay sa mga anino? Binuksan ko ang aklat ng panalangin, ang mga pahinay mabigat sa aking mga kamay. Muli kong natagpuan ang tala ni nanay, ang kanyang sulat kamay na parang hinintay akong basahin ulit. Maria, ang lahi natin ay sumpa at biyaya. Piliin ang liwanag. Gusto ko sanang sundin ang kanyang payo, pero ang dilim ay parang kumakapit pa rin, na parang hinintay akong sumuko. Sinindihan ko ang iba pang mga kandila mula sa altar. Inilagay ang mga ito sa paligid ng kubo, sa mesa, sa sahig, sa mga sulok. Bumubulong ng mga panalangin na itinuro ni nanay. Sa ngalan ng Diyos, bigyan mo ako ng kapayapaan. Pakikalimos ko, ang boses ko'y puno ng pag-asa at takot. Lumambot ang oyayi, pero hindi ito tumigil, na parang hinintay pa rin akong makinig. Lumabas ako sa kubo, ang malamig na hangin ay humaplos sa aking balat, at ang baryo ay natutulog pa rin, tahimik na parang hinintay ang aking susunod na hakbang. Ang puno ng balete ay nakaamba, ang mga ugat nito'y may peklat mula sa aking kutsilyo, ang mga sugat nito'y parang salamin ng aking sarili. Hinipuan ko ang anting-anting, malamig na ngayon, at naramdaman ko ang isang kirot ng pagkakasala sa aking dibdib. Kung ikaw ang kapalit, patawarin mo ako. Sabi ko sa gabi, ang boses ko'y halos nawala sa katahimikan. Tumigil ang oyayi at sa isang sandali, nakita ko ito. Isang malabong anyo ng bata, nakatayo sa ilalim ng balete, ngumingiti. Hindi nakakatakot, kundi malungkot, bago ito tuluyang kumupas sa dilim. Nanghina ang mga tuhod ko at lumuhod ako sa tabi ng puno. Nagdasal, hindi para sa pagtaboy, kundi para sa kapayapaan, para sa bata, para kay nanay, para sa aming lahi. Kumupas ang oyayi, napalitan ng mga kuliglig, ng mga asong tumatahol sa malayo. Nagigising na ang baryo na parang hinintay ng umaga ang aking kaligtasan. Tumayo ako, ang bigat sa aking dibdib ay unti-unting nawala, pero ang mga peklat sa aking kamay, mula sa kutsilyo, mula sa mga ugat, ay nag-aapoy pa rin, na parang hinintay nila akong alalahanin ang presyo ng aking laban. Ang mga kuliglig ay mas malakas na umawit. Ang kanilang himig ay parang hinintay ang pagdating ng umaga. Naramdaman ko ang anino ng balete na lumiit sa aking likuran, na parang ang gubat mismo ay huminga ng maluwag.
Nakatayo ako sa tabi ng puno. Ang aklat ng panalangin ay mabigat sa aking mga braso. Ang bawat pahina ay parang hinintay ang aking pagbabalik. Ang anting-anting ay malamig na laban sa aking dibdib. Wala na ang dating init nito. Pero ang presensya nito ay parang hinintay pa rin akong alalayan. Sumikat ang bukang liwayway. Ang malambot na liwanag ay gumapang sa baryo. Nagpinta ng ginto sa mga kubong nipa at sa mga dahon ng mga puno. Tapos na, bulong ko. Pero ang mga peklat sa aking kamay, braso at pisngi ay tumibok. Isang paalala ng gabi na hinintay akong takutin. Bumalik ako sa kubo. Ang bawat hakbang ay mas magaan, na parang ang hangin mismo ay hinintay ang aking kaligtasan. Nawala na ang oyayi at ang katahimikan ng gabi ay napalitan ng mga tunog ng umaga. Sa loob ng kubo, ang mga kandila ay naupos na. Ang wax ay nagposo sa sahig na kawayan, na parang hinintay nila ang katapusan ng ritual. Walang laman ang plato ng suman, wala nang bakas ng mga langgam o ng kakaibang bakas ng kamay na nakita ko dati. Umupo ako sa tabi ng altar ng Santo Niño, binuksan ang aklat ng panalangin sa huling pagkakataon. Ang tala ni nanay ay tumitig pabalik sa akin. Ang kanyang sulat kamay ay malinaw sa ilalim ng liwanag ng umaga. Piliin ang liwanag. Ngumiti ako, tumulo ang luha sa aking mga mata. Sinubukan ko, nanay, sabi ko ng mahina. Ang boses ko'y puno ng sakit, pagod, at isang kakaibang kapayapaan. Naisip ko ang bata, ang sakit sa kanyang boses, ang ugnayan nito sa aming dugo. Malaya na ba ito? Malaya na ba ako mula sa sumpa ng aming lahi? Ang baryo ay gumalaw. Naririnig ko ang pagbubukas ng tindahan ni Mang Tino, ang kalansing ng kanyang mga bote, at ang malayong ugong ng motorsiklo ni Kuya Jun. Bumalik ang buhay, pero iba ang pakiramdam ko. Mas mabigat, na parang dala ko na ngayon ang mga lihim ng aming lahi. Ang mga kwento ni nanay, ang bigat ng aming dugo. Muli kong binindahan ang aking mga sugat, matalim ang sakit pero kaya ko na parang hinintay ng mga peklat ang aking katatagan. Kung babalik ka, hindi na ako matatakot. Panata ko, hinipuan ng anting-anting. Ang malamig na krus ay parang hinintay ang aking pangako. Ang balete ay tahimik sa labas, hindi na nakakatakot. Pero alam ko na may mga kwento ito. Sa aming lahi, sa bata, kay nanay, sa mga ninunong hinintay ang kanilang kapatawaran. Nagdasal ako para sa kanilang lahat, para sa kapayapaan, para sa kapatawaran. Ang boses ko'y mahina pero puno ng layunin. Sumikat ng mataas ang araw at lumabas ako. Buhay na muli ang baryo. Ang mga bata ay naglalaro sa malayo, ang mga aso ay tumatahol, at ang hangin ay puno ng amoy ng bagong lutong pandesal. Pero habang dumadaan ako sa balete, isang simoy ang nagdala ng mahinang tawa, malambot, hindi nakakatakot, na parang hinintay ng bata ang aking paalam. Ngumiti ako, hinawakan ang anting-anting. Magpahinga ka na, bulong ko, at kumupas ang tawa na wala sa hangin. Nagpatuloy akong maglakad, handa na harapin si nanay, tanungin siya tungkol sa aming dugo, sa aming sumpa, sa aming liwanag, na parang hinintay ng umaga ang aking bagong simula. Ang liwanag ay parang hinintay ang aking pagbabalik kato ng balete, ay parang hinintay pa rin ang aking presensya.